Ay, nako, ito na naman po tayo. Isang magandang hapon po sa atin lahat, sa mga taga-subaybay, mga nakikinig po sa atin, at ang ating mga suki na mga tagapakinig dito sa atin sa Inclinasyon. Nga nagdaan na po ang isang taon, nagdaan po ang Pasko. So ngayon po patungo tayo sa araw ng mga puso. Pero ang pag-uusapan po natin tungkol sa edukasyon, inclusive education. Ito po ang aming topic. Ang pag-uusapan po natin ng hapon na to ay tungkol sa karapatan sa edukasyon, walang dapat maiwan. Ito po ay in observation, the observance of the International Day of Education. Kaya may mga panauhin po tayo na magbibigay po linaw sa ating pag-uusapan tungkol sa edukasyon, sa pagiging inklusibo nito. Dalawa po ating talagang suki natin na resource person na imbitahan na natin sila dito. Mga ilang beses na rin po at talagang pinagkakatiwalaan po natin sa kanilang kalaman at karunungan tungkol po sa edukasyon. Po. So, ang mga kasama po natin dito pala ay andito si Teacher Aisel at aking pinakamagandang co-host at aking BFF na si Doc Gina Manalaysay. At talaga ng pinakamagaling na dentista po yan. Kung magpapagas kayo, binibenta ko po yan. So, Doc Gina, gandang hapon sa iyo. Magandang hapon, kapatid. Nako ha, talagang kinuha mo na yung style ni Papa Ronel sa pag-introduce. Pinakamagaling na dentista. Oh, isa lang naman. O, inamin. Magandang hapon po mga ka-inclinasyon. Okay. Yun po. At sa araw na to, talagang isang oras po natin pag-uusapan tungkol sa inklusibong edukasyon na para sa ating mga mag-aaral, ang learners with disability, ating mga may kapansanan na estudyante. Ano po. At ipakikilala po ni Doc Gina ang ating mga panauhing pandangal sa araw na to. Itong mula alas 3 hanggang alas 4, ngayon po araw ng Miyerkules. Go ahead. Take it away, Doc Gina. Yes, magandang hapon po muli. Isa pong karangalan na i-introduce yung ating panauhin ngayong hapon. Siya po ay nakagraduate sa Science in Electronics and Communications Engineering sa University of Santo Tomas. Isa po siyang PhD, Leadership and Management sa Philippine Normal University. At from ASEAN Resource Center, siya po ay recipient ng how do you pronounce it, Sir Alphon? Kaoru Star Raft Award in Seisha University in Japan year 2021 for founding the Kaibigan Ko Sila movement, a community inclusion model for persons with disabilities. Indeed, an inclusion advocate po, educator, teacher, mentor, and school administrator. Mga ka-inclinasyon, let's welcome Sir Alphonsus de Alban. Sir, good afternoon po. Good afternoon, Doktora. Good afternoon, Sir Art. At saka sa lahat na nakikinig at nanonood dito ngayon sa atin sa Inclinasyon. Ganda hapon, Teacher Al. Carl, parang hindi na papagkamalan yung yung lawyer. Ang kapatid niya. Ayun nga po, sir. Parang hindi na sabi, Doktora, ako yung teacher. So, thank you, Tano, for guesting Sir Al. And then, ang susunod po nating, ang pangalawa nating panauhin ngayon ay batang-batang teacher din. Si Teacher Paul Joshua Suba. Siya po ay assistant teacher na isang youth with disability. He was born with mild cerebral palsy with dysplasia, yet he never let this condition hinder his determination and pursuit of excellence. A dedicated student, he graduated as salutatorian, kapatid, in both elementary and high school. Nakaka-inspire, no? And later, achieved highest honors in senior high school. Sa ngayon po, siya ay naka-reside sa Muntinlupa City and works as an assistant teacher nga at Birthright School. In 2022,
Paul proudly represent po the country sa children with disability sector as a delegate to the 7th ASEAN Children's Forum held in Jakarta and Manado, Indonesia. He also represented in Kuala Lumpur, ang Pilipinas din po, Kuala Lumpur, Malaysia for the ASEAN Disability Forum. Nito lang pong December yon, 2025. Throughout his journey, si Paul has hosted and facilitated numerous conferences for children and youth with disabilities, using his voice and experiences to inspire others and promote inclusivity and empowerment within our community. Mga ka-inclinasyon, let's welcome Teacher Paul Joshua Suba. Good afternoon. Hello po, good afternoon po sa lahat at isang makabatang hapon sa inyo lahat na nandito po ako ngayon sa tinatrabaho kong school sa Birthright during my duty pero nag-break muna po na tayo para sa inclination. Yan. Wow, welcome, Thank Teacher you. PJ. Yes, Yup. kapatid. Yes, okay. Yan po yung ating dalawang panahon. Pasensya na kayo sa boss ko, medyo minamalat. Yan pong ating dalawang panahon, pandangal na itong araw na to. At kausapin natin sila at magkikwentuhan po tayo tungkol po sa inclusive education. Una muna, kamustahin muna natin silang dalawa. Kamusta na po kayo, Teacher Al at Teacher PJ, sa inyong buhay boy? Mauna po kayo muna, Teacher PJ, dahil kayo yung bata. Unahin muna, anong pinagagawa nyo ngayon? At ano ba yung inyong, sabi niya, nag-break muna siya yung trabaho. Teacher PJ. Totoo yan. Hello po sa ating lahat. At ito po, andito po ako sa The Birthright School na kung saan nagtuturo ako sa Inclusive Learning Center po nila na kung saan ako ay nagtuturo ng subject na mathematics po sa mga batang grade 1 to 6. Naging maayos naman po ang aking trabaho at napaka encouraging po na makita yung mga bata na natututo po sa inyo. Ay, salamat. Ang ganda naman yan. At saka talaga naman yung pinanggalingan mo, isa kang salutatorian ng graduate, di ba? At saka Yes, yung po. pinasok mo agad. Matagal ka na ba dyan sa Birthright Learning Center? Ako ay 4 na buwan pa lang po dito sa Birthright Center pero napamahal na po ako sa trabaho ko po na ito lang po yung buhay ko po sa ngayon. Uy, maigi naman. At least, natanggap kayo para magtrabaho dyan, Teacher PJ. At walang exclusion. At inyong kakayanan ang kanilang tinignan. No? Ayun. Sa inyo naman, Teacher Al, kamusta naman ang araw-araw, ang pag-aaral at saka inyong trabaho? Ano ba yung pinagagawa natin ngayon, lately? Hi, Sir Art, syempre, we're very active, no, in promoting, raising awareness when it comes to inclusive education. Kagagaling nga lang namin ni Teacher Kim, no, sa ibang bansa where it's supposed to be a vacation. Matagal na kami hindi nagbakasyon, no, yung personal talaga. Kasi each time that we go out, naisip may work pa rin. And ganun din yung nangyari last week. It was supposed to be a vacation pero nakita kasi namin yung pagkakataon na bumisita ng ibang eskwela sa Japan and talk to other teachers, principals, yung mga tinatawag nila doon na mga transition centers na nakakaingit, Sir Art. At yun yung gusto sana natin makita pagdating dito sa Pilipinas, yung magkaroon din tayo ng gano'n na programa. No? Kasi yung, sabi ko nga, si Dr. Regina kailangan ko kasama dito. Yung kapag naglalakad kami, nagpupunta kami sa mga ibang lugar. Alam mo yung hindi lang yung ramp yung accessibility talaga. So sabi ko, if only we have this in the Philippines, talagang, alam mo yun, hindi lang yung opportunities, but I think mas makakapunta, makakapamasyal yung ating kapatid na mga may kapansanan. So, yun, unti-unti, Sir Art, sa tulong ng inklinasyon ninyo sa Mabini, sa lahat po ng organization, we hope that we'll be able to promote inclusive education. Not only that, but inclusion in general. Yes, Oo, I agree.
Talaga. Buti nga, yung mga ibang bansa, meron yan eh. Tactile nga, meron din tayo dito sa Baguio, no? Yes, yun din. Pero ang Yes, problema nag-start natin sa Baguio. ang problema naman doon, hindi yung tactile, kundi yung mga tao. Kasi yung mga visitors ba doon, nagko-cross habang naglalakad ako doon. So, nababangga Ayun din nga. ako. Yeah, wala silang wala silang awareness na Wala yung awareness. That's right. Yes. Po. Ano nga pala, pakibigyan niyo nga po kami ng update tungkol po sa ginagawa natin sa advisory committee tungkol sa policies and guidelines ng ILRC o Inclusive Learning Resource Center. Dahil kayo po ay part ng development team, ako part ng validation team. Ano na po ang update po tungkol doon sa ginagawa natin? Sir Art, syempre, may mga ibang part kasi doon na meron tayong non-disclosure, hindi natin pwede maibahagi. Ngunit natutuwa ako, nalulungkot dahil may mga magaganda sanang pwedeng ma-implement na. Kaya lang medyo nadidelay dahil for some reason. Isa sa pinakagusto ko sanang part na mauna ay yung pag-train sa ating mga guro. Kasi lalo na ngayon, Sir Art, sa public school, nag-start na yung pre-enrollment, no? Sa kinder. And nagkakaroon pa rin ng kalituhan kung tatanggapin o hindi. Sa akin, bakit tatanggihan ang bata just because na nakitaan nila na may disability or malikot or ano. And in fact, kahit wala nga itong Inclusive Education Act under the law, 1987, Section 14 no, sa education, may mandato ang Estado na tumanggap or ng lahat ng bata at bigyan sila ng equitable access to education. Yes So, po. bakit ang nagiging qualification tuloy is dapat ready na yung bata, dapat nakakapagsalita ang bata, dapat Oo nga. Hindi. Under the Kindergarten Act, ang kindergarten ang magre-ready sa bata for school in all aspects. So, I guess the lack of training, the lack of information on the side of the administration, no, sa mga school administrators at saka sa mga teachers, yun yung parang nag-hinder sa implementation ng inclusive education. So, tama, ang ganda ng word na ginamit nyo kanina, sir, exclusion. No? So, Yeah. the moment that you regulate something, kasi regulation yun yung sasabihin nila, hindi pa siya marunong magbasa, so wag mo na siyang pumasok ng school. Exclusion na yun No. Hindi po ba? So, Yes, that's right. Dahil nga dyan, kaya nagkaroon tayo ng di ba? Dito sa Pilipinas, nagkaroon tayo ng Public Act 11650, di ba? Inclusive Education, na kapag pakikwento niya nga po, bigyan liwanag po ito sa ating mga bagong taga-subaybay tungkol ano ba ito at ano ba anong kalagayan nito sa edukasyon natin. Tulad ng sinabi natin kanina, Sir Art, dapat bilang may mandate tayo sa ang gobyerno, ang estado sa mga mamamayan na mag-provide ng public education. Pero siguro talagang hindi kailangan pa ng panibagong batas para lang isaad na kailangan natin bigyan ng support. Ang number one kasi when it comes to inclusive education is all about support. Support meaning if the child would need therapy or if the child would need additional time, accommodations, modifications inside the classroom, ibibigay natin. So, Art, ito siguro yung isa siguro sa pinaka masasabi ko na para mag-define natin yung inclusion is ang ostrich ay isang uri na bird, hindi po ba? Okay. Hindi naman natin siya ine-expect na lumipad. Hindi natin sasabihin, uy, ibon ka, isa kang bird, dapat lumipad ka. And yet, when we have students na halimbawa mayroong autism, hindi pa nakakapagsalita, or yung mga mayroong apparent disability, we expect them to be as like competing with their classmate. Ang term na hindi siya nakakasabay. Are you telling me ang bata na hindi yung meron siyang visual impairment, you would be asking the child, ano ang blue dito, ano ang red dito? Kung hindi mo masabi, hindi ka magiging grade 3.
unfair, hindi po ba, Sir Yeah. Art? Grading And- system kasi, di ba? Kasi, ano yun po, Teacher Al, kasi kadalasan ang mga bata naman may expertise yan. Eh. Mayroong magaling sa math, pero hindi mahina naman sa fine art. May magaling sa spelling, mahina naman magsulat. Di po ba? So, hindi dapat doon siya dadaanin eh. Sa kung saan yung kanyang kakayanan, tignan yung positive side niya. Dahil po dyan, Teacher Al, kasi, maputol ka, pinag-usapan na po natin to, naging topic na rin namin to no October 2, 2024, itong inclusive education. Ano po ang status nito ba dito sa atin sa Pilipinas? Yung inclusive education law na yan. Kung titingnan natin, Sir Art, 2020, March 11, 2022, nung pinirmahan ito, ngunit wala pa tayong nakikita talaga na masasabi natin na talagang update. No? Kasi una, pinakamaganda may nailabas yung tinatawag na child fine system. Ang child fine, ibig sabihin, hindi ito yung parang literal na nagpupunta sa baryo-baryo yung mga picture at hinahanap yung mga may disability. Hindi. Ang ibig sabihin nito, ma-identify mo yung bata inside the classroom or during enrollment and then you provide what is needed by the child. That's right. Yun ang child fine system. But they take it so literally na kapag sinasabi nila, ay, mukhang may natin. Oo, kailangan muna, may developmental assessment. Isa pang magandang inilabas ng DepEd, yung DepEd Order number 17 series of 2025, which wherein the policy states that pwede mo tanggapin ang bata. Hindi kailangan ng developmental assessment. Kung meron, pwede na ibigay. Kung wala naman, it doesn't matter if any nakalagay doon eh. Pero tatanggapin mo pa rin siya. So, para sa akin, so far since 2022, yung dalawang DepEd order policy na lang ngayon ang nakikita ko na sa tingin ko medyo makabubuti para sa bata. Pero Sir Art, siguro naman kilala mo ako, ang hindi ko gusto sa lahat ay yung mga bata na hindi nabibigyan ng grade level placement. Yung bang hindi sila umaangat, nandun lang sila sa isang tinatawag na self-contained class, nagko-color, drawing. Paano kung ang galing ng bata yan ay hindi yung makapagsulat, ngunit magaling siya, let's say, na tumakbo, magaling siya lumangoy. Bakit hindi yun ang i-develop natin? Marami tayong mga bata na hindi pa nakakapagsalita pero magaling sa arts tulad ng sinabi mo. So why are we focusing so much on the things that we want the child and not what the child needs? Di po ba? So, nakakalungkot minsan, doktora, kung minsan, I sometimes cannot control myself emotionally. I'm really so passionate kasi ang dami kong nakikita. Alam mo sir, makwento ko lang, quick lang, 20 seconds. May nakita ko sa Japan, binigay sa kanya lahat ng government, binigay ng magulang niya lahat. Alam mo, nag-work siya, nag-train siya, pumapasok siya mag-isa sa work. Tapos, ang pinakamagandang part, the government follows it up. Pinupuntahan siya sa work niya. Ang tanong ng government, ang number one na question ng government sa kanya is, happy ka ba sa work mo? Can you imagine that? Yun yung tanong niya. Nag-enjoy ka ba? Okay ba sa'yo? Kasi kahit na nagtatrabaho siya, may pension din siya. So, so malayo pa talaga tayo. Dito lang for, alam mo, Teacher, meron kasi akong kapatid na Down syndrome, babae siya. 50 years old na siya ngayon. And she's working sa isang pizza parlor, sikat pizza parlor. Alam niyo, pag-araw ng pasok niya, talaga naman early. Gising na siya, based na, ready to work. Tapos araw-araw yun gawa niya. Tapos ang sipag, ayaw umuwi. Ayaw pa, tapos ng time niya, gusto pa rin niya kasama yung mga tao. Sana nga ganyan pa lahat ng sa atin dito sa Pilipinas, ganyan. Natuwa ko, narinig ko sa iyo sa Japan na nakita mo yung gano'n. Gano'n kung happy, di ba? Hindi dapat sila ma-discriminate. No, Teacher Al? So, Dokina, may thank you, Teacher Al. Balikan kita kasi meron akong follow-up question. Pero punta tayo kay Teacher Paul. Katatapos lang na naganap na conference ang Children and Youth with Disability bilang facilitator. Ito, naganap to sa Muntinlupa, tama? Teacher Paul? Sa Bayview, Manila po. Sa may Manila po. Okay. Pakibahagi nga yung mga importanteng napag-usapan. Sino-sino yung mga participants natin dito? Puro kabataan ba? Ay, opo. Ito po yung mga kabataan na may kapansanan na kung saan tinuro po sa atin sa kanila yung mga karapatan natin.
bilang batang may kapansanan. At saka ang conference na yun po ay may temang OSAEC, CSAM, Wakasan, karapatan ng batang kapansanan ipaglaban. Ito po ay pinaglalaban po natin dito sa Birthright, sa Northfield na Wakasan, yung OSAEC at saka CSAM. Kasi alam naman po natin na ang teknolohiya ay sadyang lumalawak na sa naturang panahon. Kasi panay cellphone na, panay laptop ang ginagamit sa ngayon, 'di ba? Sa communication, sa pag-aaral, sa trabaho, 'di ba? Ay lahat ginagamit na natin ng gadget. So, may mga perpetrators na sabi po sa conference na sadyang tinitake advantage ang social media or most importantly yung internet na kung saan doon ang nilalagay nila ang kanilang kahalayan doon sa sa internet na kung saan posibleng maka-apekto po sa mga bata na wala pong kapansanan o may kapansanan man. So, ano naman yung naging experience mo bilang isa sa mga facilitator? Bilang facilitator ay nanantig ako sa bawat storya ng mga kabataan kabansanan. Paano nila na-evolve, paano sila natuto sa pamamagitan ng conference na yon, na kung saan doon sa conference na yun ay tinuro sa kanila ang RA 11930 or yung anti-OSAIC at CSIM law at yung RA 11650 katulad po ng sinabi ni Teacher Al, yung Inclusive Education Act. Na kung saan dapat natin maging ipaglaban yun kasi tayo maging boses ng mga napipiti ng kabataan may kapansanan kasi hindi sila makapagsalita. Kasi it's either naiya or wala lang silang lakas ng loob or wala silang way upang sabihin ng kanilang mga inaing. Kasi mismong yung lingkod ay nakaranas ng mga paghihirap bilang batang may kapansanan nung ako pa ay nag-aaral dati. Yes, ituloy natin diyan. Kapatid ha, isang line of question na lang muna ito for now. Ano yung nakita mo? Sabi mo nga nahirapan ka. So, bukod sa iyong experience, ano sa tingin mo yung mga nakikita mong problema nung ating 11650 or inclusive education, bakit hindi siya napapatupad for now? Sa tingin ko po, kulang lang po kasi sa ngipin. May batas naman po, parang sinulat lang po kasi yung batas. Wala lang po yung malalim at madiin na implementasyon. For example po sa mga teachers, ang bawat teachers po sa mga public man or private schools na may training paano i-cater ang persons with disability. Halimbawa, kung ito man ay persons that is blind, dapat mayroon silang way upang i-cater ang kanilang pangangailangan. Or yung persons with a wheelchair, alam nila kung paano i-cater din ang kanilang pangangailangan. So, naiwagahan ako sa gobyerno natin kung bakit hindi lang ma-implement ng 11650 kasi, di ba? Napaka gaan sa ginawa sa ating sektor kung ito man ay ma-implement ng maigi. At yun, bilang kabataan may kamansanan, dapat kulitin natin ang gobyerno upang maisip nila na tayo rin ay bahagi ng pagbibigay ng edukasyon or part din tayo na matututo upang tayo maging kinabukasan ng bayan. Ayan, kapatid. Yes. Oo nga. At saka Teacher Al, narinig niyo yung bakit nawala ng boses si Sino? Nang voice si Teacher Paul. Anyways, salamat Teacher Paul. Ayan, nakita nyo ha, first-hand experience siya ng bata. So, bagong teacher pa lang siya. Malaki talaga ang trabaho nyo ngayon dyan sa advisory. Oo, marami pa talaga. Oo. Salamat, Doc Gina. Maganda yung si senior ni Teacher PJ, no? So, Teacher Al, dahil nga dyan, yung problema sa implementasyon, at meron tayong pinirmahan na pinirmahan IRR para sa Republic Act 11650. Ano mahalagang bahagi na may, ano kayong mahalagang bahagi
na may na nakikita mo sa inyong kung ano yung mga napapatupad na ba o mga sana priority dito sa inclusive education sa itong mahalagang bahagi ng IRR. Ano po kaya yung nakikita nyo doon na napatupad na or sana yung nabigyan ng prioridad? At saka kapatid, Teacher Al, kung kung paano natin ito mapapabilis, mapatupad, ano yung mga suggestions na pwede natin gawin? Okay. Ako, hindi naman ito kasama sa non-disclosure, no? Pero makikita natin mismo sa batas na sinabi niya doon parang may step by step na kailangan daw mauna yung magkaroon ng structure and then kukuha ng mga additional na staff. Yes. Ang pinaka number one na pinakamaganda doon, Doc Gina, is yung sa section 4 yung LSA, no? Kung minsan hindi ito alam yung learning support aids. Kung mapapansin niyo po, ang palagi sinasabi ng mga public school teachers, 40 daw ang estudyante nila, 35, Yes. 40. That is the I would say speedy solution would be to provide them with the aids kasi number one, kung magpapagawa tayo ng infrastructure na building, 2-3 taon yan bago matapos. Samantala kung magpo-provide tayo ng LSA, mabilis lang ang training yan kasi mayroon tayong certification from TESDA. Tapos magte-train ang mga pagiging LSA or learner support aids ng siguro mga 6 to 8 months. Hindi po ito pamalit sa guro, hindi sila pamalit sa mga therapist. Sila po ang tutulong. Halimbawa, habang nagtuturo ang teacher, may batang tumakbo, mahihinto ang klase kung ang guro ang tatakbo para sumunod dun sa bata. Samantala kung meron tayo tinatawag na LSA sa loob ng classroom, kukunin nila yung bata, ibabalik lang nila or i-redirect nila or bibigyan nila ng kung ano man yung nakalagay dun sa IEP on how to address when the child goes out or kapag halimbawa nagkakaroon siya ng meltdown or nagtatantrum. So, number 2, training. Ma'am Gina, may mga guro, may mga principal na gumagamit ng mga words. It affects the parents, yung pamilya. Alam mo yun, yung parang ang gulo-gulo ng anak to. May ganito siguro yan. Tama. And you know what, Positive. sasabihin mo, tapos ang magulang magme-message sasabihin, sir, nahihiya na po ako kasi nakakagulo yung anak ko dun sa klase. Teka muna, yung anak mo ay merong tinatawag na diagnosis. Part ng diagnosis niya, kaya siya magulo, kaya siya sumisigaw, it's because baka masyadong maliwanag yung ilaw, baka masyadong maingay. Yeah. Yung oversensory ba? So, hindi niya kasalanan yun. Reaction ng katawan niya yun. It's him or her communicating na baka may nararamdaman siya. It's because of the environment. And yet, magagalit tayo. Alam mo, Doc Gina, nakarinig ka na ba ng yung mic tinapat sa speaker, tapos bigla parang yung gumano? Yun. Yeah, Yan. Yung parang ganon ang feeling ng bata kapag overstimulated sila. Isang beses nga lang, segundo nga lang sa atin yan, pero sa kanila, continuous kasi hindi pa Totoo nila yan. na. And yet, ang sasabihin natin sa bata, tumahimik ka nga dyan, ba't ka umiyak, ba't ang gulo-gulo mo? So, ewan ko kung paano natin mapaparating to kasi sometimes sinasabi nila at may training naman daw, nangyari naman daw, kaya lang sa tingin ko may parang kulang kasi especially kung ang training ay nanggagaling lamang just for compliance lang, para bang hindi nagkakaroon ng tunay na, halimbawa sir, can you imagine, isang region magte-training, 4 lang dahil yun lang yung pinadala. Ilan ang schools natin sa isang region? Halimbawa, That's right. 1,000 yan. So 4 lang yung tawag nila, download or ipapasa or sabi ko, hindi, dapat school ang training, hindi by division, hindi by region. Kasi magkakaroon ng sariling interpretasyon yan eh. Oo. Yung Di ba, mga Sir LSA na... Doc Gina? Yeah, yung LSA kasi pwede rin siya maging sign language interpreter in reality, di ba? Habang train siya LSA, pero kasi may kaibigan din akong teacher na bukod wala sila halos sa LSA, yung mga parents ang kanilang hinihinga ng tulong. So, di ba, na-abuse tuloy yung, kumbaga,
nagagamit yung oras ng magulang. Sige, nag-aantay na nga doon. Sige, kasama. Para lang may makatulong yung magulang. Pero hindi talaga siya proper. No? Dapat talaga meron tayong trained LSA. Yan yung Maraming- natin, Teacher Al eh. Maraming research tungkol dyan, Sir Art. Kaya nga, inaano ko yan na. Kasi kung yung magulang yung nagiging LSA, unang-una, on terms of accountability, paano kung halimbawa may ibang bata na involved? So, syempre, yung magulang, ang aanuhin lang niya yung anak niya. Pangalawa, ang magulang cannot be inside the classroom. Meron tayong DepEd order about that. So, at saka at the same time, wala namang proper training ang magulang. Ang mangyayari, sasabihin ng magulang kapag katapos ng klase, alam mo ba yung guro, ito lang yung ginawa niya. So, can you imagine, mapa-judge pa tuloy yung guro dahil dapat ang tumatayong LSA is under the supervision of the school para hindi siya gagawa ng kwento, hindi siya, at saka accountable siya. Kung sakaling may mangyari man, wag naman sana sa isang estudyante. So, I hope Sir Art na mai-push natin itong LSA. At least nasabi mo na yung mga challenges sa mga teachers para sa learners with disabilities, di ba? So, yan yung experience nyo eh. Kayo mismo ang nasa sa ground. Kayo mismo ang nakaharap dyan sa mga learners with disability. Yan, so binanggit nyo yung mga challenges, no? Kaya tignan natin si Teacher PJ. Doc Gina, pakita si Teacher PJ. Thank you, Teacher Al. Nawala, Doc Gina. Doc Gina. Hello? Yan, Yun. okay na? Okay na. Sige. Go ahead. Doc Gina, kay Teacher Yeah, PJ. Teacher Paul, ang team ngayon, taon na International Day of Education ay the power of youth in co-creating education. So ano ang masasabi mo dito? Ready na ba ang ating mga kabataan? Napapanahon na ba na hindi lang primary beneficiary of learning system ang mga kabataan? Kung hindi, isa rin kayong active agents of innovation, equity, and social change? That's right, Doc Gina. Talagang isang malaking factor po kami kasi kami po yung nasa mismo nararamdaman eh. Talagang, for example po ako is, inahire po ng Birthright bilang teacher kahit na may persons with disability po ako. So yun, alam ko po na may power po ako and my sector and also the youth na posibleng makapag-hatid din ng change kasi hindi lang sa kabansanan masusukat yung ang kagalingan ng isang tao eh kundi sa kanilang pag-iisip, sa kanilang pag-ugali and sa kanilang mabibigay sa kanilang kapwa. So dito sa Birthright na natatrain din kami ng mga youth na kasapi po ng Birthright na upang maging leader sa kanilang mga lugar dito po sa Muntinlupa na kung saan posible kami makapagbigay ng boses sa mga napipipi ng mga batang kabansanan sa region po namin at dahil dun sa message po namin, sa nabibigay naming message ay posibleng mabuhayan sila ng loob at sila rin maging leader rin sa kanila ng change. Pero magiging pyramid na po, di ba? Sanga-sanga na po magiging boses. Yun, sa sama-samang boses na yun, magiging lakas upang, magkaroon po ng change na posible ka rin maging part ng Pilipinas kahit nasa disability sector ka po. So, yung contributions mo, no? Opo. So napapanahon na talaga ngayon, PJ, Paul, Teacher Paul. Yes, dapat na kasi kami na po yung susunod na henerasyon na dapat kumilos. Nag-iisa ka bang youth with disability na nagtuturo? Hindi po ma'am. Yes po. Meron po kaming iba't ibang si Teacher Bong po. Halimbawa po si Teacher RJ po. Teacher Beverly. Nice. Yes. Marami pa pong iba na hinire po ng Birthright na persons with disability ay nakapagturo at nakapag-atid serbisyo sa mga
kabataan po na nais matuto po dito sa aming paaralan po. Okay. Kapatid, ganun na rin yung question ko kay Teacher Al. Sige, bago Kasi- tayo magpaano ng video ng Ronda P daw, yung segment natin. Yeah. Sige, follow up mo kay Teacher Al muna. Yes, sige, Teacher Al. Ganun din, ready na ba ang ating mga kabataan sa inyong pananaw? Di na alam mo, ang pinagandahan ngayon ng social media is Yes. madali natin mapalaganap, no? Sinasabi nila mas matatalino daw ang mga bata ngayon. Hindi. Mas may access sila. Mas may access sila sa information na nakakatakot dahil kung titingnan mo, para sa akin, ang mahalaga sa loob ng classroom is not the information. It's how these children, these students would use that information. No? Yeah. So, can you imagine, alam na nila na may sensation kapag ganito sa parts ng body, ganito. What would they do with that information? Nakikita nila yan sa social media eh. And yun yung gusto nating gamitin to inform them na, okay, meron yan, pero meron din tayong mga kapatid na may kapansanan na tulad ng sinabi ni Sir Art kanina, ano ba naman na kapag nakita ka ng merong hawak ng cane, that would mean na baka meron siyang problem sa vision or may issue. So medyo bibigyan mo siya ng space, no? Pero hindi eh. Mababangga, matutulak pa kung minsan. Tapos kung minsan makikita natin yung mga iba nating mga na they're making a mockery of how those doing sign language. Parang sila ginagawa nila. Tapos pag i-call mo yung attention nila, sasabihin nila for entertainment, for prank, or joke lang. Ako hindi. Nakapaaway ako, Sir Art. Nagagalit sa akin si Kim kasi kung minsan sabi niya, ano ka ba, baka mamaya maano tayo dyan, hindi natin lugar ito. Pero sa akin kasi it's a way of life. Kung sasabay ka sa mga ganun, matatawa ka na rin, maaano ka na rin. And hindi maganda eh. Para sa akin, nag-cringe ako sa ganun eh. So, Very passionate. I don't mind if ako yung parang pagbalingan ng mga ganun. Pero para sa akin kasi mas tama or mas ayoko makita ng anak ko na nandun ako sa part na kasama ako dun sa mga nakikitawa pagdating sa may mga jokes about persons with disability. So, I think maganda tong inclination eh. Kung halimbawa may makakita, may makarinig, yung sa paggamit lang, tulad nung sinabi niyo sa akin noon, Ma'am Dr. Gina, yung sa paggamit lang ng mga tamang termino. First language, opo. Yes, Inclusive Dr. languages. Inclusive languages. Ako, I consider myself an inclusion advocate, pero sometimes I still use yung mga terms such as special needs or ganyan. Pero binabago naman natin yun, itinatama natin yun, and we also use it to inform others na, you know what, those terms are already I would say change kasi may mga termino na mas naaayon. Yun nga po yung sinabi niyo na person-first language. So, sana gamitin natin yung social media sa tamang pamamaraan nang sa ganun ang ating mga kababayan na mayroong disability ay magkaroon naman ng tinatawag na safe space or hindi naman sila yung parang na-exclude. Kasi sa tingin ko, Sir Art, ang mas na-apektuhan yung pamilya eh. Totoo yan. Especially Totoo yan. Yung alam nyo kasi dito sa Pilipinas, medyo pag-passionate advocate ka talaga. Hindi nalalaban. Pare-pareho po tayo. Si Doc Gina, yan. Talaga may nakakaaway kami. Pero yung mga languages na yan, nagagalit sa atin kasi bukol tayo. Biro mo sa Australia, instead of using yung people with autism, ang gamit nila autistic and they're defending it. Na autistic ang gusto ko, this is my choice. Don't siya mismo yung autism mismo yung tao may autism. Siya mismo pinipilit niya may autistic ang tawag sa kanya, ang ibang mga tao doon. So paano siya mapipigilan? Anong way na paano may paintindi? Meron mga ginagamit pa differently able until now, di ba? Pinipilit natin pero ano lang natin siguro progressive realization na lang yan no? Ito. So putol muna tayo hanggang ngayon, may papalabas na muna tayong video
Galing si Jensan na PDAO, Persons with Disability Affairs Office, para sa segment ng Ronda PDAO. Go ahead, Jen. Ronda PDAO. Happy New Year mga kanasyon as we welcome a brand new year filled with hope and new beginnings. Get ready to embark on a journey like no other. Introducing Ronda PDAO, promoting inclusion through adventure. More than just a project, Ronda PDAO is a movement anchored on the provisions of the Republic Act 10070. This groundbreaking initiative highlights the talents, resilience, and meaningful contributions of persons with disabilities, reminding us that inclusion is a powerful force for the change in the year ahead. For this week, let us listen to PDAO General Santos City as they share their best practices and showcase outstanding projects that continue to inspire inclusion and empowerment. Magandang Jensen, wow, home of the champions. I am Maria Rita Velos, the Division Chief of the Persons with Disabilities Affairs Office, holding the position of DAO 4. I'm proud to say that PDAO Jensen has our own office, which is very accessible. We are composed of 29 employees. The vision of the PDAO of General Santos City is to make General Santos a PWD-friendly, accessible, and livable city. Actually, those three strong words encompass all the goals, the aim of the city to make PWDs employed, educated, not discriminated, and provided with all the services they need, and also that their rights are recognized. PDAO is very accessible to all clients. We can be reached through FB. We reply to messages. Number 2, they can come here at the office. We are very accessible physically. There's ramps and every accessible features in the office. And also, we have an email, which is pdaojensen@gmail.com. We have a phone number, 553-535970. And you can also contact us through cell phones. The LGU General Santos City is very inclusive of persons with disabilities by establishing the Persons with Disabilities Affairs Office under the City Mayor's Office, wherein we have our own budget based on our proposals. We are well provided with enough personnel for us to effectively deliver our operation. We have our ordinance for, apart from the original plantilla positions of the Republic Act 170, our LGU added more 17 plantilla positions for that. Also, we are well equipped. All employees have computer, and we also have our own vehicle. Our compliance with the DILG is 100%. PDAO is closely coordinated with all LGU offices. For example, for employment, we collaborate with PESO. We recently conducted the exclusive job fair for PWDs. We also coordinate with the City Agri Office for the PWD Gulayan. We also collaborate with government offices such as the DOLE, DTI. Right now with TESDA, there is an ongoing dressmaking training. It's a very good relationship with all these agencies. We are already implementing and monitoring the established policies, those under Republic Acts. Also, we have local ordinances. PDAO proposed and had the awarding of the PWD-friendly establishments. So this ordinance promote positive reinforcement of the accessibility law. Instead of penalizing establishments, we actually reward them to be compliant of the accessibility law. And speaking of accessibility
Disability Law. We also have another ordinance for that, which is to strengthen the existing PWD parking lot ordinance. There is the creation of the Access Audit Team composed of the PIDAO, City Engineer's Office, OBO, NGOs such as the Philippine Institute of Civil Engineers and the United Architect of the Philippines, and also together with the CSWDO and the Federation of PWD Presidents. The main message of this advocacy is for all PIDAOs in the Philippines to have established PIDAO offices under the local chief executive with an established organizational structure. We are SGLG awardee for 2 years. As we move forward into the new year, join us on this journey of empowerment and inclusion. Together, let's change misconceptions, inspire positive change, and build society where everyone belongs. Ronda PIDAO, promoting inclusion through adventure. Inclusion, inclusion, now na. Yes, kapatid. Wow. Oo nga, ang maganda yung marami siyang nagagawa pala doon sa Gensan, no? At magandang mga practices na pinakita nila tungkol sa kanilang mga programa at mga proyekto doon sa kanilang mga activities nila. No? Kapatid, ngayon, maraming salamat JM sa pagpa-share mo ng video na yan na good practices of PIDAO sa General Santos City. Ayun, maraming salamat sa iyo. Ang nagbuo niyan ay si ating co-convener, si Jennifer Garcia. Ngayon po, ano ko na po ngayon, ito tanong ko po sa inyong dalawa. Kayo pong dalawa ni Teacher PJ and Teacher Al. Mauna muna kung si Teacher PJ and then Teacher Al. No? Teacher PJ, paano kaya natin mapapataas ang antas ng mga antas ng mga learners with disability dito sa Pilipinas? May nakikita po ako mga solutions dyan. Unang nakikitang solusyon dyan ay ang pagta-training po sa mga teachers na makakater po ng persons with disability or learners with disability po na tinatawag. Dito po sa Birthright ay equip po lahat po ng teachers na makikater po ang persons or learners with disability kahit anumang disability po, kahit learning, intellectual, behavioral, or any kind of disability po. Yan po yung unang-una po dapat training kasi po hindi po biro ang maghawak po ng ang learners with disability, lalo na kung first time lang po at wala po kayong experience. Posible po kayong masaktan or anything na related to, but we need to empower them na tayo dito suko sa kanila tayo yung magiging gabay nila na kung sila man nahihirapan sa disability ay tayo naman po ay magiging gabay nila. Yan po ang role po namin as a teacher po. Pangalawa po is yung pag-aayos po ng mga facilities po ng mga schools. Di lamang po sa private, lalo-lalo na po sa public schools. Alam naman po natin na maraming kabataan-kabansana na po ay hindi nakapag-aral dahil po sa pera. Pero hindi sila nakaka-enroll sa mga public schools dahil kulang nga sila ng facilities that caters the needs of the persons or learners with disability. Diba? Katulad po ko, for example, na sa 4th floor po yung naging classic po nung high school. Inakit pa po ako ng mga aking mga klase upang lang maka-attend sa aking subject na yon. At yung PE naman ay minsan nakakalimutan po magbigay ng mga aking kuro ng mga gawain na compliant po sa aking needs bilang persons using a wheelchair. Yun po yung nakikita ko pong dalawang paraan upang mapataas pa yung antas ng learners with disability. Unang-una, yung pagta-training at yung pag-aayos po ng mga facilities po natin dito sa Pilipinas. Well, salamat. No, salamat PJ, no? Totoo, biro mo ngayon ko lang nalaman, inaakit ka pa sa 4th floor. Para po ako nasa Reno noon.
May translasyon. Delikado pa yun. Delikado yun. Anyway, thank you, Teacher PJ, sa iyong pag-unawa dyan sa atin sa paano mapataas ang antas. Sa iyo naman, Teacher Al, ano naman sa iyo sa tingin mo, paano natin mapapataas ang antas ng learners with disability? Usually kasi, Sir Art, ang sinasabi nila palagi, kailangan daw ng budget, no? Ngunit, masasabi ko naman na for the past years, even decades, no, since 2018, ang inclusive education ay merong budget totaling up to 55 billion. Pero parang wala pa rin, hindi pa rin tumaas. No? Yan yung nakuha ko sa pag-research, Doktora. I researched the GAA of each year. And when I totaled everything, 55 billion. And yet, yung antas tulad na sinasabi ni Sir Art ay mababa pa rin. Siguro, Sir Art, we can start with something simple. No? Yung hindi kailangan ng pera, which is respect. Respect Yan. lang. That's right. Libre. Pagdating sa trabaho, pagdating sa community, pagdating sa eskwela, kung nandun yung respeto sa tingin ko, unti-unting tumataas yan. Alam mo, respect and recognition. no? So, hindi kailangan na too much effort yun eh. It's all about accepting that each one of us have their own set of skills at may mga tao na mas may nagagawa na iba at yun doon tayo dapat magtuon eh, doon sa magandang nagagawa at hindi doon sa kung ano man yung disability. Second, syempre yung pagkakaroon ng kaalaman. Kaya nga tayo, alam mo Sir Art, hindi ako mahiyang sabihin, I invite myself sa mga public schools whenever we go out of the nationwide. In fact, even other countries, yung sa Japan talagang may kasama kami na marunong Nihongo, kaya nakapunta kami sa isang school. We were able to introduce ourselves and then we were able to learn. No? At ganun din sana tayo, pagpatuloy natin yung pag-raise ng awareness kasi ako nung isang kalabit lang sa akin ni Doc Gina, sabi niya sa akin, ikaw, Teacher Al, yung I've learned a lot, tumatak sa isip ko yun. And kung gagawin natin yun sa bawat mamamayan, tatatak sa isip ng bawat mamamayan, I think we will be an inclusive nation. Sir Art, Yeah. I don't think I'll ever see the time that we will be able to implement yung tunay na inclusive education during my lifetime. Pero happy ako dahil ipinaplant na natin yung seed, no? Itanim na natin ngayon so that later on na makikinabang yung mga anak natin, apo natin. Kasi kung 1999 ang inclusive education and yet here we are living in the 18th century na may mga kastiguhan, yung mga parang pinagtatawanan, ginagawang entertainment. Hindi na hindi mali. It's so wrong. So, yun lang, Sir Art, I don't think it's a very big of an ask sa ating mga kababayan, yung ganun ba na paghikayat. No? Tulad na sinabi nyo, respect, recognition, and I think maitataas natin yan unti-unti. Hindi naman siguro overnight. I don't think it can be done overnight. But unti-unti. Yun lang kasi ang kulang din natin na information dissemination lalo na sa mga rural areas o yung tinatawag natin GDAS o last mile, hindi talaga umabot yung mga information na yan. At meron nga isang bayan sa probinsya ng Tawi-Tawi. Hanggang grade 3 lang sila, yung mga Badyao. I mean, they were deprived of the rights to education, di ba? Yun ang masakit lalo pa yung may kapansanan. At maraming dahilan yan, bukod sa cultural issue, hindi lalabas na may kapansanan anak nila dahil sa pag sila lalabas sa mahinang tribo, nahihirapan tayo abutin yung mga yon. And ito naman po ang katanong. Gusto mo, Doc Gina, ikaw magtanong nito. Hindi, huling mensahe. Hindi pa. Yung pang yung ano ba, yung team kasi natin, Teacher Al, Teacher PJ, is yung ng International Day of Education ay ang The Power of Youth in Co-Creating Education. Ano ba yung pananaw niyo dito ng dalawa? At ano bang gusto yung mensahe paabot dyan? So, Teacher PJ, ikaw muna ulit. Katulad po na nabanggit ko kanina, kami po na aming generasyon ay talagang nakasusunod na
sa mga yapak po ninyo, Doc Dina at Sir Art, na kung saan kami na po magiging boses ng mga susunod pa. Dapat po ay magtulungan po tayo at i-raise po natin mag-raise ng awareness. Kasi hindi po kakayanan ng isa or dalawa ng mag-advocate, kundi tulong-tulong po tayo sa sector na, mag-raise ng awareness. Kasi, yung ating gobyerno is sa tingin ko po is minamaliit tayo or hindi tayo binibigyan ng importansya. Kaya, mahalaga po sa atin na, isa po tayong sektor na mangulit at kumatok sa puso ng mga tao na kami rin ay power. Kami ay may kapangyarihan na magbago ng kinabukasan at maging susunod na leaders ng ating bansa. Okay. Oo nga. Thank you. So, Teacher Al? Sir Art, sabi nga na ating galing at talino sa Rizal, ang kabataan na pag-asa ng ating bayan. Ngunit paano natin ma-achieve ito kung kulang naman sa edukasyon? So, I really hope that we can provide the right education not only to our typical learners, pero sa lahat dapat ang edukasyon because ito talaga ang solusyon. It would help us not only dun sa pagiging sa trabaho, but sa daily way of life kung meron tayong proper education. So, Yes, I I think agree. na itong mga bata ngayon, Doktora, magkaroon ba sila ng proper guidance, no? Madali na lang ang content. Dati, Doktora, pupunta pa tayo sa malayo, maghihirap tayo ng encyclopedia, hiram tayo sa library, makipag-agawan tayo sa letter L, letter M. Diba? Pero ngayon, hindi. Touch of the finger. Swipe na lang, makuha ang information. Ngunit, ang kakulangan ngayon sa ating kabataan ay yung tamang facilitation. How to use this information, no? Para magkaroon ng productive na something productive, no? Na makatutulong sa pag-unlad ng ating bansa. Tama yun, Teacher Al. Totoo sa yung mga sinabi mo. Talagang dapat talaga maintindihan ko ano yung information na yan kasi na-misled sila o namamalain dahil hindi lang naunawaan dahil wala nag-facilitate doon sa information na yun. That's correct, ano? O, yung naman, sa yung dalawa, unahin natin si Teacher PJ, ano yung huling mensahe para sa mga advocates at sa mga learners with disability? Tsaka sa mga voices na katulad mo, mga boses natin, ano naman ang yung huling mensahe bago kay Teacher Ali? Ikaw muna, Teacher PJ. Yes po. Bago tayo makabagatid ng pagbabago sa ating bayan, nararapat po natin pahalagahan ng edukasyon. Kasi sabi nga ng mga matatanda sa atin, ito lang man po ang kayamanan na hindi nakukuha ni naman. Di ba po? Ang edukasyon ay sadyang nakatanim na po sa inyo yan. Wala na pong posibleng makapagnakaw niyan. Kung lahat po tayo edukado, lalo na po ang ating sektor, ay posible pong magka-raise tayo ng awareness at yung lahat ng kaalaman natin is mabubuo upang maging napakalakas na tinig ng posibleng makabago ng sistema na ito kasi kapag hindi po tayo nakapag-aral, wala po tayong masasagot or mai-raise sa kanila kundi wala lang kasi wala tayong napag-aralan. Kung may edukasyon tayo sa puso natin at sa utak, ay talagang makapag-raise tayo ng pagbabago talaga. Yun. Salamat, Teacher PJ. Totoo yan. Sana nga magkaroon ng, yun, tulad din sinabi, Teacher Arkalinam, meron tayong buto na itinanim para sa pagdating na araw itumubo ito. No? Teacher Al, sa'yo namang huling mensahe. Sir Art, patuloy tayong magtulungan. Hindi dapat natin titingnan kung ano man yung pakansala ng ating mga kababayan. Pag-posting na natin kung ano yung kanilang skill at tulungan natin mas palaguin ito. No? I really believe that some of those with disabilities are not given opportunities kaya tuloy nasasayang. No? Yaman sila ng ating bansa dahil maraming mga galing at
talino na nawawala dahil hindi sila nabigyan ng tulong, hindi sila nabigyan ng opportunity. So I really hope that we provide their right, no? Karapatan nila to, no? Katulad ng nating lahat. Tama, Teacher Al. Pero yun talaga sa totoo lang, yung ating gagawin pang topic basic para may paabot natin talaga ang tunay na edukasyon dahil ito nga ay talagang basic human rights and fundamental freedom ng isang taong may kapansanan. Lalo na ang mga children with disabilities at learners with disabilities. So, maraming salamat po sa inyong dalawa, Teacher PJ, Teacher Al, sa inyong pagpunta po dito at pinanlakan nyo ang aming imbitasyon na para kayo maging resource persons namin at dito sa topic na karapatan sa edukasyon. Walang dapat maiwan. Di ba? Di ba, Doc Gina? Yeah, maraming salamat. Isang Thank you fruitful very na much, hapon. Sarah. Oo, sana huwag kayong magsawa sa amin pag kailangan namin kayo ulit. Always welcome, Sir Art. Thank you very much. Always welcome po. Thank you, Dr. Yun, kaya Welcome. Thank you po sa inyo. Sa atin po. So, yun, Doc Gina. So, sa ating panguling din sa natin, Doc Gina. Alam niyo, marami tayong natutunan dito at narinig natin na talagang hindi lang basta pera ang pag-uusapan dahil kawalan ng pera, kundi pag-unawa at pag-intindi sa informasyon na nababasa ngayon ng mga children with disability. Kasi nung araw nga, naalala ko, sinabi teacher, bigla ako nag-flashback Sabi ko, nag-retrospect na ako. Oo nga, no? Ako naman taong library ako. Talagang malayo yung library, pupunta ako, mag-aaral ako doon dahil doon lang may encyclopedia Marunong tayo mag-research. Ang mga kabataan kasi ngayon, automatic si Google na diba? Andun na agad wala nang hirap-hirap Kaya lang, how to process that information correctly kasi first encounter mo dun sa information tapos walang magpapaliwanag, mahirap yun. Baka mali ang intindi nila, di ba? Out of context na nakukunin sa edukasyon. Alam mo, Dr. Gina, ako talaga, kung alam ko lang talaga na na meron tayong magandang itong darating natin noon, pinagpatuloy ko yung pag-aaral ko ng ayos kasi natigilan dahil sa pagkabulag ko. So anyway, ang ating muna sponsorship, Dr. Gina. Yes, ang ating mga announcement, JM? Hone your skills, gain experience, contribute to a meaningful cause. Incarnation is accepting interns and OJTs for our Facebook Live program dedicated to promoting the rights of persons with disability. Apply now and let's make a positive impact together. Send your application to incarnation@gmail.com. It's incarnation@gmail.com. INKLUNASYON@gmail.com and address it to Incarnation Core Group through our technical assistant, Joanna Marie David. May mga disability-related topics or issues pa ba kayo na gustong pag-usapan? Ano pang hinihintay ninyo? Makipag-ugnayan na sa Incarnation. Dahil sa Incarnation, laging may inklusyon. Ipadala ang inyong reaksyon, komento, rekomendasyon, or suggestion sa aming email address incarnation@gmail.com incarnation@gmail.com INKLUNASYON@gmail.com and address it to our Incarnation Core Group through our Technical Director, Ina Figueroa. We would like to thank our sponsors and partners, CBM Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities or PCUNCRPD, ENET Philippines, Norfield Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities or PPCWD, Liliane Funds, Deafblind Support Philippines or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PIDAO Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you. Kapatid,
Yes, Mag-shout out Gina. lang ako sa ating mga tagapanood. Maraming Sige. salamat sa pag-stay. Yun. Okay. And, May mga ano ba? May mga comment sila? Feedback? Wala naman. puro watching from ganon. Okay. So, nakakatuwa Alright. naman. I ran all over them. Talaga? So, yun. Good naman. Okay, nagtapos na naman po ang isang araw natin ng inclinasyon sa araw na itong Miyerkules mula itong Enero ng 21, 2026, no? Dahil po diyan sa marami tayong natutunan, marami tayong narinig at marami pa tayong gagawin para mapaunlad natin o mapatulak natin maigi, maipatupad natin maigi ang inclusive education para sa learners with disabilities dito sa Pilipinas. So magtutulong-tulong po talaga tayo dito. Ay, nako, pag naririnig mo ang pera budget kung saan napunta, talaga tumatayo, balihibukot ng gigigil ako eh. Sana naubos na lang yan sa edukasyon dahil kakulangan ng eskwelahan, kakulangan ng LS, ng local sport, ng learners support aid. Maganda maraming training. Ay, nadidiscriminate tuloy ang learners with disability. At yung mga mga ugali natin ng mga parents, minsan itinatago natin may kapansanan at nung araw huwag ka na mag-aral at dahil sa iyan lang alam mo, ang ganyan ka lang pagdating ng panahon hindi mo din na magagamit. Mga ganang mga rason nila, no. Pwede natin babaguhin ng mga ugali, no? At hindi natin pwedeng. Alam niyo, ang edukasyon dito sa Pilipinas, malayo na ang narating. Pero malayo pa ang tunay na edukasyon bilang maging inclusive dito sa atin. So magtutulungan po tayo sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, sa lahat ng lugar. So sana po matupad po ang ating mga pangarap at ang sinasabi natin ay leadership is the capacity to translate vision into reality. Isa yun, no? Kailangan natin tayo maging ganap na leader. At dito sa inclusion, now na.